Feng Shui. Guro. Halika at hulihin mo ako. Anong uri ng demonyo ka? Ha ha ha. Guro. Bakit kailangan hulihin ang mga multo? Ako, haha. Bata pa rin ang munting demonyo, at nagdududa pa na kaya nitong saktan ang aming mga susunod na henerasyon. Sa gabi ng Mid-Autumn Festival, ako ang hari ng multo, si Li Qingqing. Muling babalik ako. Mahal kong apo, ngayon ay ituturo ko sa iyo ang purong yang na sining ng pamilya Tang. Pagtanggal ng mga multo at pag-iwas sa kasamaan, maaari ring makita ang yin at yang. Hindi ko akalain na nakuha ko ang nawalang purong yang na sining ng pamilya Tang, at isang pares ng mga mata na kayang tumingin sa yin at yang. Mabait na apo, 10 pagsisipsip ng espiritu, maaaring patuloy na itaas ang purong yang na kasanayan. Ito ba ay ang nahulog ng babaeng espiritu pagkatapos tumakas? Ayon sa sinabi ng lolo, ang bagay na ito ay dapat na makakatulong sa akin na itaas ang aking antas ng pagsasanay. Ang sarap ng pakiramdam. Ito ay isang breakthrough. Ito ay ang ikalawang antas ng purong yang na kasanayan. Itong espiritu ng Diablo ay talagang nakakapagpataas ng kakayahan ng mabilis. Kung ganun, hindi ba't kailangan ko na lang palaging manghuli ng mga espiritu? Patuloy kong mapapaangat ang aking espiritual na pag-unlad. Tama nga. Sabi ng babae demonyo na hari, sa Ghost Festival ng Mid-Year, babalik pa siya sa akin. Kaya, ibig sabihin, makalipas ang 30 araw, hindi pwede. Kailangan kong agad na hulihin ang mga multo, magdagdag ng ilang mga espiritu na perlas, upang mabilis na mapataas ang aking kakayahan. Gusto kong makita kung sino ang mananalo sa loob ng 30 araw, sino ang papatay sa USA. Sa pagkakaroon ng dilaw na papel na simbolo, maaari nang gumawa ng purong paraan ng Diyos, na nagtatala ng mga simbolo para sa pagpapaalis ng mga espiritu. Ngayong gabi lilipat na ako sa villa, magkakaroon ng pool party hanggang umaga. Warner, swerte mo talaga, ang yaman ng boyfriend mo. Tara na, umalis na tayo, may masamang espiritu siya. Ay, magandang babae. Makinig ka sa aking payo, kamakailan lang, may masamang espiritu sa iyong buhay. Sa mga nakaraang araw, mas mabuting umiwas sa mga lugar na may mabigat na enerhiya. Huwag kang pupunta sa tabi ng tubig. Diyan ka magkakaroon ng masamang espiritu. Huwag mo akong isumpa, sira ulo ka ba? Saan ka nakakuha ng mga ganitong tao? Baka ito'y bagong paraan ng pang-aakit. Kung gusto mo, bahala ka. Ngunit kung magsisisi ka, tumawag ka sa numerong ito. Sigurado akong makakatulong ako. Warner. Bakit mo tinanggap ang business card ng taong ito? Hindi ko rin alam eh. Tingin mo, mukhang seryoso siya. Parang talagang makikita ko ang multo. Sabi mo, totoo bang may mga multo sa mundo? Paano mangyayari yun? Kung sakaling totoo ngang may multo, susundan ko pa nga yung manghuhula at magpapakumbaba. Walang problema, walang problema. Sige na. Asawa ko, hapon, may nagsabi sa akin na may multo sa likod ko. At binigyan pa ako ng isang business card. Talagang nakakatawa. Ha ha ha. Sa tingin ko, maaaring siya ay isang mahirap na tao, na naiinggit sa atin. Huwag mo na siyang alalahanin. Tara, timpla tayo ng inumin. Ipinagdiriwang ang ating paglipat. Ha ha ha. May multo. Mukhang totoo nga ang multo. Saan nanggaling ang multo? Bakit wala akong nakikita? Asawa, mabilis mong kontaken yung nasa visiting card. Para siya na ang bahala sa mga multo. Kailangan kong mag-drawing pa ng mas maraming simbolo. Itong mga simbolo, si Ding ang magiging malaking tulong ko sa pagpuksa ng mga multo sa hinaharap. Pero, ngayon, ilang pera na lang ang natira sa bulsa ko. Paano na ang mga susunod na araw? Hoy! Nakamali ang girlfriend ko sa iyo kaninang umaga. Pumunta ka na at tulungan siya. Naipadala ko na sa iyo ang address. Noong huli kong sinabi sa kanya, hindi siya naniwala. Ngayon, may nangyaring masama. Alam mo na ako ang dapat mong lapitan, di ba? 2 milyon, guro, basta't matulungan mo akong iligtas ang girlfriend ko. Itong 2 milyon ay para sa'yo. 2 milyon. Kapag nakuha ko ang 2 milyon na ito, hindi na ako mag-aalala sa pagkain at inumin. Okay. Itong trabaho. Kinuha ko na.
Ikaw nga, yung sinasabi ni Warner. Guro. Anong suot mo? Sabi ko na nga ba, mukhang mahirap siya. Siguradong hindi ikaw ang nag-imbita. Ay nako, sige na, ganito, nandito ka na nga, dumating ka na. Diyan ka lang, panoorin mo ng maigi. Malapit nang maglabas ng mahika si Dao Changli. Ikaw naman, matuto ka rin ng maayos sa kanila. Tingnan mo. Kayo. May inanyayahan pa kayong iba, syempre. Sasabihin ko sa iyo, itong si Li Daozang, ay kilalang kilala sa malayo at malapit, basta't ibigay mo sa kanya ang mga bagay. Walang hindi niya kayang ayusin. Mas maaasahan siya kaysa sa iyo. Anong suot mo dito? Sa loob ng bahay na ito, napakabigat ng enerhiya, maliwanag na may masamang espiritu. Kayo. Nandito lang ako, nakatayo. Itong asong ito, mas magaling pa ang akting kaysa sa akin. Talagang naniniwala sa mga multo. Talagang nakakatawa. HMPH, wala kang alam. Nagtatrabaho ako ngayon. Seremonya ng pagpuksa sa masamang espiritu. Hayaan na lang siyang maghintay sa loob ng bahay hanggang sa mamatay. Anong alam mo? Hayaan mong gamitin ko ang kahoy na espada na gawa sa peachwood. At ang lumang tansong pera, para pigilan ang masamang espiritu. Wala ka nang pakialam dito. HMPH, Ginoong Lee, pakiusap, Ginoong Lee. Sibat na gawa sa peachwood at lumang barya. Ayos naman ang gamit na ito. Hindi, Ginoong Lee, ito. Anong nangyayari dito? Ganito, kung matutulungan mo akong iligtas ang girlfriend ko, agad kitang bibigyan ng 2 milyon. 2 milyon, okay ba? Ikaw na girlfriend mo. Ano ba ito? Anong kalokohan ang nadapo dito? Halos mamatay na ako. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ay, hindi ba't sinasabi mong ikaw ay isang master? Marunong ka bang manghuli ng mga multo? Magsimula ka na. Ay, tama. Ikaw ba hindi ka isang guro? Ganito, halika, basta't matutulungan mo akong iligtas ang girlfriend ko. Bibigyan kita ng 3 milyon. Mas marami pa ako ng 1 milyon kaysa sa kanya. Ano sa tingin mo? Ay, mga bagay na hindi ko kayang ayusin. Kaya mo bang gawin? Matanda ka na. Ay nako, sige na. Hindi ako katulad mo, na nakaupo lang dito at nag-aasta. Ikaw. Pakiusap. Guro. Tulungan mo ako. Anong nangyari? Ang tubig na nasa kanya ay hindi malinaw. Kailangan nating alamin ang pinagmulan bago kumilos. Unang antas ng purong yang na sining. Mata ng langit, buksan. Hindi basta-basta ang masamang espiritu sa batang ito. HMPH, nagpapanggap ng kababalaghan. Ano ang nakikita mo? Hindi, ikaw. Talaga namang magaling ka. Talagang nakikita mo ang multo. Bakit hindi ko makikita? Ay nako, tama na. Huwag nang maingay. Bataing multo, hindi pa rin nagpapakita. Talagang may multo nga. Bataing kahoy, maliit na salamangkero. Anong magagawa mo sa akin? Kung hindi ka aalis, patayin ko na siya ngayon. Tulong. Nagmamalakas loob kang manakit sa harap ko. Sobrang tapang mo. HMPH. Inilagay ko na ang purong yang nakasanayan sa kanyang katawan. Ngayon, hindi mo na siya kayang talunin. Ito. Tulong, guro. Papatayin ko kayong lahat. Naghahanap ng kamatayan. Hindi nila makuha, kaya kukunin kita. Anak, anong ginagawa mo sa akin? Guro. Mabilis, tulungan mo ako. Oo. Ililigtas kita. HMM, hindi mo ba kailangan ng tulong? Kailangan ko ng tulong. Hindi ko nakilala ang tunay na halaga. Yung 3 milyon na napagkasunduan. Ibibigay ko sa iyo agad. Huwag nang magpatumpik-tumpik, mamatay ka na. Bastos, ngayon, paparamihin kita sa alikabok. Salamat sa iyo. Hayaan. Akong makawala. Ay nako, guro. Huwag kang mahulog, guro. Ito, aaminin kong medyo malakas ang boses ko kanina. Ano ang gagawin natin kung mahulog ka? Nagamit na ba ng labis ang purong yang na pamamaraan? Ay, huwag mong hawakan.
Iyan ay bagay na labis na yin. Maaari nitong kainin ang iyong balat. Unti-unting bumabalik ang aking lakas. Nakagawa na akong muli ng pagsulong. Ito ay ang ikatlong antas ng purong yang na pamamaraan. Maestro, ayos ka lang ba? Ay, ito. Bakit nawala yung madilim na bagay na ito? Naitama ko na yung espiritu na iyon. Grabe, ang lakas ng dating mo kanina, maestro. Ay nako, maestro, tignan mo ako. Hindi ko talaga alam na may multo pala. Ay, wala na bang masama ngayon? Hindi. Dito sa loob. May isang masamang bagay pa. Meron pa. Meron pa. Oo. Ay nako, yung multo kanina, ay nakabaon sa lupa. Nahihikayat siya ng bagay na ito, na masama. Kaya siya nakarating sa ibabaw. Agad mong hanapin ang masamang bagay na iyon, at sirain mo ito, ganito. Magdadagdag pa ako ng 2 milyong. Ay, hindi na kailangan. Dahil kung, sa ganitong presyo, tanggapin ko ang negosyo mong ito. Siyempre, tatapusin ko talaga sa ganitong presyo. Ay, Ginoo, tunay na Ginoo. Nandito lang yan. Ano? Hindi ba't ito ang stock ang nasuot ko? Bakit magiging masamang bagay ito? May halimaw na espiritu na nga sa ibabaw nito. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi ito mamahaling paninda sa kanto. Isa sa mga pares ko ay ilang libong yuan. Binili ko sa isang espesyal na tindahan. Oo, maraming nagsusuot niyan. Bakit ako pa ang naposes? Tama ka dyan. Bukas na ang langit na mata. Yung enerhiya ng multo na nakadikit dito. Tinatawag na sakang soul curse. Sumpa ng kaluluwa. Ay, guro. Dahil nahanap na ang mga bagay. Sige, sirain mo na ito. Walang problema, huwag na lang pahintulutan si Wanwan na isuot ito. Maaari ko bang itanong? Tungkol sa medyas na ito. Sino pa ang nakasuot nito? Ah. May iba pang nakasuot. Kaya pala nang ibinigay mo sa akin. Nakabukas. Ibinigay mo sa akin ang gamit ng iba. Wala, guro. Tingnan mo ang tanong mo. Paano ko naman maipapasuot sa iyo ang mga ito? Tama ba? Wala. Kung ganun. Natapos ko na ang misyon na ito. Sa hinaharap, ang buhay at kamatayan ninyo, ay wala nang kinalaman sa akin. Ay. Guro. Sundan mo. Guro. Hey, hintayin mo ako. Hey. Guro. Guro, sabi ko, yung sa akin. Yung stocking. Sinusuot yan ng asawa ko. Ayos lang, ikaw si Shu Jingwen. May asawa ka pa pala, ako na ang kabit. Pakinggan mo ako, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Huwag mo akong hawakan, ilayo mo ang marumi mong kamay. Ayos lang iyon. Yung bagay na iyon, nahawahan ng masamang enerhiya ng asawa mo. Kaya nakakapinsala ito, masamang enerhiya. Impossible to. Kakakailan lang siyang nagdadalang tao. Saan nanggagaling ang masamang espiritu? Masamang espiritu. Impossible to. Kakakailan lang siyang nagdadalang tao. Saan nanggagaling ang masamang espiritu? Hindi mo alam, mas lalo pa akong hindi. Kayo lang dalawa, ngayon ay, nahawahan ng soul devouring curse. Kung hindi ito maalis, pareho kayong mamamatay. Ano ang gagawin natin, guro? Pakiusap, tulungan mo ako. Ay oo. Kailangan mo akong iligtas. Ganito, bibigyan kita ng dagdag na pera. Ay. Susi sa pag-alis ng masamang espiritu. Nasa ancestral grave ng pamilya mo. Kailangan lang baguhin ang ayos ng ancestral grave ng pamilya mo. Kailangan upang masira ang masamang kapalaran. Pumasok ang bituin ng kasakiman sa kapalaran, at saka, ang babae na ito ay may nakatagong malaking demonyo sa kanyang sinapupunan, Ginang. Shu. Oh. Talagang maganda si Ginang. Shu, huwag mo akong tawaging Ginang. Shu, tawagin mo akong Shinyu, magkaibigan tayo. Tama ba? Oo. Lige. Naka-green hat na siya. Kailangan mo siyang tulungan. Itong mga asong babae at lalaki. Gusto kong patayin ka. Gusto kong patayin ka. Ano to? Bakit parang nababaliw itong peking albularyo? Ang lakas ng puwersa, dahil siya ay naposes. Sumpa na papel, pumunta. Ay. Hindi na gumagalaw ang guro. Sige ay ginamit lamang ang sirang sigil para siya ay maipit. Guro Tang. Kaya pala nakikita ang gamit ko. Malaking masamang tubig na masama.
At kaya pang itaboy ang masama. Ang galing. May ganitong kakayahan ka. Bakit ka makikipag-away sa ganitong tao sa akin? Sasayangin mo ang sarili mong kinabukasan. Nasaan na ang kalinisan mo? Labis ang pag-ulan ng mga peach blossom. Hindi ko alam kung ilang lalaki ang nakipagtalik sa'yo. Ngayon, kahit hindi ko na magawang pigilan ka, ngunit wala ka ring magagawa sa akin. Hindi ka paganap na anyo, di ba? Kahit na wala akong magagawa sa iyo, ngunit kaya kong puksain siya. Hindi. Huwag mong galawin ang anak ko. Sige, umalis na kayo. Gusto kong makita. Paano mo talaga mailigtas ang asong ito at babae? Pwede ba kitang tulungan silang mailigtas? Hindi na ikaw ang magpapasya niyan. Umalis na tayo. Hindi mo sila mapoprotektahan. Kayo. Lahat kayo mamamatay. Oy, guro. Tama lang, bakit hindi mo siya direktang alisin, kalimutan na lang. Ang nasa kanyang tiyan ay isang mataas na demonyo mula sa ika-6 na antas. Hindi ko pa siya kaya. Mataas na demonyo, basta't matutulungan mo kami. Handa akong magbigay ng 10 milyon. Sabihin mo lang at gagawin ko. Sige. Darating na ang pera. Pumasok na ang 10 milyong piso sa bank account. Ayos lang. Sige, punta tayo sa bahay mo. Doon sa libingan. Tingnan ang feng shui, maghanap ng paraan, bilang karagdagan sa masamang enerhiya ninyo. Ay, Ginoo. Tama, masyado akong malakas magsalita kanina. Kayo ay may magandang puso, huwag ninyo akong gawing katulad ninyo. Gusto ko rin, na makasama ka at makita ang mundo. At saka, interesado rin ako sa mga ganitong bagay. Normal ba talaga itong taong ito? Pero matibay ang batang ito. At puno ng sigla. Hindi mo naman siguro siya birhen, di ba, guro, ito. Guro, paano mo nalaman ito? Malaki ang tulong ng ihi ng bata sa pagpapaalis ng mga multo. Mula ngayon, sumunod ka sa akin. Maging katulong mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang 10% ng kita. Ay, guro, mula ngayon, ikaw na ang aking guro. Salamat sa guro sa ibinigay na regalo. Itong batang ito, talagang mayabang. Sino ang guro mo? Huwag mo akong tawaging ganyan. Ay, pakiusap. Ano bang nangyayari sa mga punong ito? Oh. Ito ang taong, si Feng Xinyu, na humahanap ng isang master ng Feng Shui, na nagsabi na makakatulong sa akin na magtagumpay sa negosyo, kaya't sinadya niyang iwan ito. Master, sobrang nakakatakot ng punong ito, bakit hindi natin ito putulin? Ang punong banyan ay hindi tumatanggap ng tao, ngunit tumatanggap ng yaman, bagamat mabigat ang masamang aura sa harap ng libingan, hindi ito sapat upang pumatay. Ang tunay na problema ay hindi sa puno, kundi sa mismong lapida. Tumingin sa mga ninuno, tiwala, yung bato sa puntod ninyo. Naapektuhan ng iba. Anong sabi? Naapektuhan ng iba. Sino ang gagawa niyan sa puntod namin? Kung malaman ko kung sino. Hindi ko siya palalampasin. Hindi tama, guro. Noong nililipat namin ang libingan, ako mismo ang nagbantay. Hindi noong nililipat ang libingan, kundi pagkatapos. Bukas ang mata ng langit. Yung lupa na ito, malinaw na mas malambot kaysa sa ibang lugar, dito sa loob. May nakabaon na bagay, aba. Anong bagay ba? Guro. Huwag kang manggulat, guro. Kaya ba ito? Kung huhugutan natin ang bagay na ito, wala na tayong problema, madali lang ito. Ako na, oy. Mabigat ang presensya ng bagay na ito. Ito ay pintuan ng mga multo. Huwag kumilos ng padalos-dalos sa pintuan ng mga multo. Hindi ba't, ang pintuan ng mga multo ay pintuan ng maraming multo. Napakabigat ng masamang hangin. Ang gusto ni Feng Xinyu ay gamitin ang ancestral grave ng pamilya Shu para makapagbigay sa kanya ng bagong buhay. Guro. Mayroon bang paraan? Masyado nang mataas ang kanyang antas. Sa ngayon, wala rin akong magandang paraan. Ay nako. Guro. Ikaw na lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Mag-isip ka ng paraan. Kahit na malakas ang bagay na ito, tiyak na may kahinaan din ito. Ganito. Magpadala ka muna ng tao para magtanim ng 11 puno ng willow. Para maliga ang mga espiritu. Makakatulong ito na maibsan ang masamang enerhiya ninyo sa mga nakaraang araw. Bukod dito, maghanap ka ng tao. Maghanap ng ilang mataas na antas na bagay.
Sigurado akong maaalis ko ito. Sige, sige, sige. Aayusin ko agad. Hello. Ay arrange mo na agad ang tao. Pumunta ka sa bahay ng aming ninuno at magtanim ng 11 puno ng willow. Tandaan, 11 ha. Bukod dito, gawin ang lahat ng makakaya. Pumunta sa kalye ng mga sining. Bumili ka ng lahat ng mga bagay na may halaga para sa akin. Bilisan mo. Nakaayos na. Guro. Kung hindi man, huwag ka munang umalis ngayong gabi. Tumira ka sa bahay ko. Kung sakaling may mangyari man, may makakatulong pa rin. 1-1. Kung hindi naman, huwag ka na ring umalis. Babalik ako at makikipaghiwalay sa babaeng iyon. Pakakasalan kita agad. Sino ang may pakialam, gusto kong umuwi. Kayong dalawa, ngayon ay puno ng galit. Lalo na sa gabi. Dito lalong sumasabog. Kayo ng dalawa ay manatili. Para madali ko kayong maprotektahan sa gabi. Sige. Ayos lang. Pakiusap. Ginoong Tang. Maganda ang feng shui ng bahay ko, di ba? Talagang kumuha ako ng isang napakagaling na master ng feng shui, ang tumingin para sa akin. Sige. Sama-samang tubig, napakalakas ng enerhiya, talagang isang kayamanan ng feng shui. Kaya maninirahan tayo sa bahay mo. Ano ang gagawin kung makita tayo ng aswang? Ayos lang yan. Yung bahay na ito, ay regalo ng mga mataas na opisyal ng kumpanya ko, kaya si Feng Xinyu. Hindi niya alam, na ito ay regalo mula sa mga opisyal ng kumpanya. Palagi bang pumupunta si General Manager Shu sa kumpanya? Ako na lang. Araw-araw ay abala lang sa kasiyahan. Ang kumpanya ay pinamamahalaan ni Feng Xinyu, kaya ang ayos ng bahay na ito, dapat ay inayos na ng asawa mo. Ano ang gagawin natin? Walang anuman. Ayos lang. Binago ko na ang disenyo ng inyong mga libingan. Limitado ang inyong masamang enerhiya, kahit na meron man. Mga maliit na espiritu lang ito, walang dapat ikabahala, sabi na ng guro. Walang anuman, tuloy po. Sir, dito na lang ako sa tabi mo titira. Wala akong nararamdamang seguridad. Sige, Boss Shu, sa itaas na lang po kayo tumira, HMM. Hindi ba ako doon nakatira? Talagang matapang ka ha, yung kwarto. Sa kabila ay ang banyo. Pinakamadaling pasukin ng multo ang madilim na lugar. Guro, tignan mo nga, nagawa ko na ang entrance, dapat ay hindi na ito magkasalungat. Ang posisyon na ito ay nagpapalakas ng yin. Dati, ang banyo nyo, ay hindi nasa posisyon na ito, ngunit sa gitna ng iyong mansyon ay may isang artipisyal na bundok. Nang magbago ang ayos, 3 banyo, nandyan na lahat sa posisyon ni Kun. Sa oras na ito, sa loob ng banyo, tiyak na maraming nag-iisang kaluluwa. Ano ang gagawin ko? Sige, manatili ka muna sa itaas. Hintayin natin na masira ang espiritu. Pagkatapos ay mag-iisip tayo ng paraan para baguhin. Sige, makinig ka sa guro. Tara na. Itong magandang lugar para sa mga espiritu, ay akin na lang para mag-upgrade. Walang takot, walang takot, walang takot. May guro. Nasa labas ang guro, walang takot, walang takot, walang takot. Hindi natatakot. Kasama ko pa ang oso Nandyan din ang guro. Matulog, matulog. Ayos lang ang matulog, ayos lang ang matulog. Sa wakas, dumating na kayo. Mahal na guro, tulungan niyo po ako. Ang dami pong multo, guro. Lumayo na kayo. Itong mga batang multo ay walang mga perlas ng multo. Siguro ay dahil sa mababang antas nila, guro. Itong mga multo, lahat ay sisuwan. At ang galit ni Ginoong Shu ang nagdala nito, hindi ba? Hindi tama sa kanilang dalawa lang nagalit.
Dapat hindi makapag-akit ng ganitong karaming mga kaluluwa. Nako. Tiyak na may tao na humipo sa puno ng willow sa kanilang ancestral grave. Dahil dito, lumalala ang kanilang galit, kaya't lumabas ang mga demonyo. Guro. Bakit ganito kalakas ang ingay natin dito sa ibaba? Walang nangyayari sa itaas, sa tabi ni Jin Gwen. Walang kahit anong problema. Parang walang nangyayari. Hindi maganda. Nasa panganib siya. Tulong. Paghinto ng masama, pumunta. Guro. Halos mamatay na ako. Sinasabi mo bang dahil sa nagsinungaling ako? Kaya't kailangan akong patayin ni Feng Xinyu. Hindi. Kung hindi ako nagkakamali. Ang iyong karera ay nagsimula lamang umunlad, matapos mong makilala si Feng Xinyu, tama ba? Oo. Hindi iyon sa iyong kakayahan. Ito ay ang masamang espiritu na nagtutulak sa iyo. Ang libingan ng pamilya ni Shu ay isang pinto ng mga espiritu na putol ang dragon. Pinakamainam para sa mga masamang espiritu. At dahil dito, ginagamit ka niya. Ano ang layunin niya? Para sa pagpaparami. Alam mo ba? Ang kwento ng inang mantes. Bago mangitlog ang inang mantes, kakainin niya ang lalaking mantes. Para madagdagan ang kanyang nutrisyon, at ganito si Feng Xinyu. Si Feng Xinyu ay may likas na kapansanan. Hindi makabuo. Ang masamang espiritu ay nanghihikbi sa kanya. Akala niya. Talaga siyang buntis. Sa totoo lang, ang dala niya ay hindi bata, kundi isang masamang espiritu na hindi pa naipapanganak. Guro. Kaya ano ang gagawin ko? Kailangan lang makahanap ng bagay na makakapigil sa bagay na ito, para maresolba ang problema na ito. Mukhang hindi ko rin kayang iligtas ka, Guro. Ginamit ko na ang lahat ng aking koneksyon at yaman. Bukas. Sa buong bayan. Lahat ng mga bagay, kailangan kong ipunin, ipadala sa akin, HMM. Wow! Ang daming bagay. Ang pinakamayaman sa lungsod na ito, si Chin Tian, ay isang mabuting kuya na kilala ko. Lahat ng ito ay ipinagkatiwala ko sa kanya, para hanapin mula sa iba't ibang anti-gang tindahan. Sa kanya. Ay, lahat ay mga luma ng bagay, wala pang bago, tingnan mo. Dalawa. Kumusta, Guro, may silbi ba? Mga mababang antas na bagay lang ito. Maaari lang nitong pigilin ang mga mababang antas na espiritu. Mababang antas na bagay, kaya mababa pa rin. Kaya, sige, ano ang masasabi mo tungkol dito? Ano ang gagawin natin? Ang pinakamainam ay, kung makikita natin ang kahinaan ng masamang espiritu. Kahinaan. Hayaan mong isipin ko. Ay. Totoo nga, may isang bagay. Noong una, dinala ko si Feng Xinyu sa Red Maple Lake para maglibang. Noong araw na iyon, nakita niya ang isang estatwa ng bronzeng baka. Nang makita niya ang estatwa ng bronzeng baka, biglang nagbago ang mukha niya, sumigaw at tumakbo. Sa tingin ko, natatakot siya sa estatwang tanso ng baka. Ganun ba? Akala ko sa kanya, isa lang ang apoy na masama, hindi ko inasahan. May isa pang lupaing masama. Pinagsama ang tubig at apoy. Ang apoy ay nagdadala ng kayamanan, at lupa ay makakapagpasimula ng masasamang espiritu. Ang asul na baka ay nasa tubig, at nakakapigil sa apoy. Ang pagyapak sa lupa ay makakapagpatahimik sa lupa. Kung makakahanap ng estatwa ng tansong baka, maaaring mapigilan ang masasamang espiritu. Sa teorya, oo, pero ang problema ay, tanging ang bronzeng baka na may antas na 4 na grado, ang makakapatay sa mga masamang espiritu na may antas na 6. Ang karaniwang bronzeng baka, hindi epektibo. Sino kaya ang maagang darating? Ang humihinga ay hindi pangkaraniwan. Maestro Tang, hindi naman ako nahuli ng huli, di ba? Guro. Sino ba siya? Ang lakas ng aura niya.
Hindi ko rin alam. Sa paraan ng pananalita, parang taga-Peking siya. Posible nga, tagapagmana ng isang lihim na angkan. Talagang magaling ang mata ni Gurutang. Kahit na hindi mo ako kilala, kilala kita. Oh, bakit ka nandito? Ganito kasi iyon, kamakailan lang. Nakita ko si Gurutang. Sa libingan ng pamilya Shu, ako mismo, ay naglatag ng daan ng mga punong willow, na talagang hinangaan ko. Kaya't ngayon ay espesyal akong dumating upang mag-aral sa iyo, kung tatanggapin mo akong estudyante. Ang bagay na ito ay magiging aking regalo sa iyo. Umaasa akong iyong mapagbigyan. Ikaw na aking guro. Mukhang hindi ganoon ka-simple. Talagang walang nakakalusot sa guro. Ganito kasi iyon. Hindi magtatagal, sa pamilya namin. Magkakaroon ng isang masamang espiritu. Sa oras na iyon, umaasa ako sa guro. Maaaring tumulong. Kahit kayo, mga nakatagong pamilya sa Beijing, na nagmana ng ilang daang taon, ay hindi makapagpigil sa masamang espiritu. Naniniwala ka bang pakialaman ko ito? Guro. Panahon ng katapusan, nawawala ang mga Diyos ng kapangyarihan, unti-unting nalulumbay ang mga daan. Kahit ang mga nakatagong pamilya sa loob ng isang siglo, walang kapangyarihan. Ayon sa aking kaalaman, dapat ikaw ang nag-iisang tao na may kapangyarihan sa mundong ito. Na maaaring magbigay ng banta sa mga may-ari, ang pamilya na nagmamay-ari ng 7 antas ng tagapagmana, ng masasamang espiritu, siguradong hindi basta-basta, di ba? Tunay ngang hindi makalilihis sa mata ng maestro. Sana ay magpakita kayo ng lakas upang mapalayas ang Demon King na si Li Qingqing. Pinapangako ko sa'yo. Maraming salamat, guro. Hawakan mo, Terra. Punta, tingnan ang puntod ng mga ninuno. Guro. Talagang kukunin mo siyang estudyante. Siya na ang hari ng mga multo. Kahit mga multo dito sa ating lugar, hindi kayang labanan. Ilang antas ba ang mayroon ang hari ng mga multo? 9 na antas. Ayon sa tala ng aming pamilya, ang hari ng mga multo, si Li Qingqing, ay nakatago sa ilalim ng aming ancestral na tahanan. Bago pa man, siya ay isang malaking multo sa 9 na antas. Narinig mo ba, guro? 9 na antas. Mawawasak tayo sa isang iglap. Kahit ano pa ang sagot ko, hahanapin ako ng hari ng mga multo. Bata. Magtatangkang sumuntok pa sa akin. Sanggang dikit ng hari ng mga multo, Li Qingqing. Araw ng mga patay. Tiyak na kukunin ang iyong buhay. At saka, nangako na, may pera pang kikitain, di ba? Oo. Ay naku. Talagang nagpakasigasig ang guro para sa akin. Sobrang naghirap siya. Yung 10 milyon na ipinangako ko sa inyo. Na-i-transfer na sa inyong bank account, pakicheck na lang. Pumasok na sa bangko yung 10 milyon. Kumita na naman tayo ng 1 milyon. Mabait ang guro. Huwag kang mag-alala, huwag mong sabihin na ito ay isang multo. Natanong ko na rin ang daan papuntang impyerno. Sige na, umalis ka na, maghanda ka ng ihi ng batang lalaki. Huwag kang mag-alala, Mastay. Alam na namin na darating kayo, kaya't naihanda na namin lahat. Guro. Lahat ng mga poplar doon ay natamba na. Anong nangyari? Totoo nga. Kagabi lang itinanim ang mga poplar, nawasak na agad. Feng Xinyu. Howzi, ilabas ang tansong toro. Guro. Anong gagawin mo sa tansong toro na ito? Tunay ngang matalino ka, guro, kung hindi ako nagkakamali. Sa ilalim ng punong ito, dapat nakabaon yung dambuhalang estatwa. Yung tinatawag na dambuhalang estatwa, ito ang asensya ng lakas ng multo. Nasira ang anyo ng multo, lakas ng multo. Magkakaroon ito ng malaking sugat sa enerhiya. Kinuha ang bagay na ito bilang pangtigil. Ilalagay sa puntod na ito. Makakasakit ito sa anyo ng multo. Magbibigay ng banta sa multo. Oo. Bastos na naghahanap ng kamatayan. Bastos, naghahanap ng kamatayan. Dumating na siya. Howzi, agad mong ilibing ang estatwa. Kailangan lang na makita ng masamang bagay ang liwanag. Kaya lang mapigilan. Ito ang tanging pagkakataon natin. Bilisan, sige. Naghahanap ng kamatayan. Pagsira ng sumpa, pumunta. Mga simpleng kasanayan. Sino ang may lakas na humadlang sa akin? Bansot, kumain ng ihi. Ang baho. Papatayin ko kayong lahat.
Guro, bakit hindi ito epektibo? Masyadong mataas ang antas ng masamang espiritu. Hindi epektibo ang ihi ng batang lalaki. Palo sa Diyos. Sandaang antas na panlaban. Palo sa Diyos. Sayang, wala kang engkanto na paraan. Bitbit mo lang ay laruan. Purong yang na engkanto na paraan. Bukas. Guro. Ayos lang ba? Guro, tingnan mo. Bilesen, naihukay na ito. Ayos. Guro, mabilis mong i-absorb ito. Guro, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin ah. Guro Tang, ginawa mo ito para iligtas kami. Huwag kang mag-alala, walang masama sa guro, kakaunting pagod lang siya nitong mga nakaraang araw. Malubha ang sobrang paggasta, bumalik ka lang muna sa bahay para magpahinga isang araw. Nasaan ako ngayon? Purong yang Sianfa, ika-4 na antas. Nakapagpasulong na naman ako. Guro, sa wakas, nagising ka na. Ayos ka lang ba? Ay nako, walang anuman. Guro. Maganda ang iyong paggaling. Napakaganda rin ng iyong hitsura. Guro Tang. Sa pagkakataong ito, para sa atin, maraming pinagdaraanan ka. Naghanda kami para sa iyo. Nang salo-salo, subukan mo rin ang luto ni Suwan. Ito. Lahat ito ay inihanda para sa akin. Siyempre, upang ipagdiwang ang guro, na nagpatalsik ng masamang espiritu. Oo. Sige, umupo ka. Ayos lang, umupo ka. Sige. Magtaas tayo ng baso. Sige. Guro. May 20 higit pang araw. Ito ang Mid-Autumn Festival. Ito ang araw ng paggising ni Ching Ching. Dahil tinanggap kita bilang aking tagapagsanay, tiyak na tutulungan kita. At saka ang hari ng multo ay nais. Agawin na siyang katawan ko. Sa totoo lang, kaaway ko rin siya. Pero bago ito nangyari, kailangan kong patuloy na pumatay ng mga demonyo. At sumipsip ng mga espiritu upang lumakas. Sige. Kung ganun, handa akong makipagtulungan sa iyo, para puksain ang mga demonyo. Sa iyong tulong, mas magkakaroon ako ng tiwala. Tagay. Para sa ating Exorcism Alliance, tagay. Oo nga, guro, speaking of which, ang pinsan ko, malapit na siyang ikasal. Sa bahay, palaging may kakaibang nangyayari. Baka gusto mong samahan ako para tingnan natin. Sige, sasamahan kita para tingnan natin. EHH. Howzy, naramdaman mo ba na may kakaibang nangyayari ngayon? May mali. Anong mali? Sa likod ng kasiyahan ay may amoy ng kadiliman. Amoy ng kadiliman. HMM, guro. Hindi ba totoo na may multo? Susunod, magbigay tayo ng masiglang palakpakan para sa pagdating ng bagong kasal. Ngayon, inaanyayahan ang bagong kasal, na sabay na sindihan ng ilaw ng pag-ibig, na sumisimbolo ng walang hanggang pagmamahalan.
Naka-off na. May multo nga. Guro. Kailangan na sigurong ayusin ang kuryente sa hotel. May kakaibang nangyayari. Parang may nakapaloob na galit na espiritu. Jizuan, ang ating magkaparehong kandila, hindi na ito magningning pa. Ikaw. Hindi ka ang asawa ko. Sino ka? Sino ako? Hindi mo ba alam? Imposible. Alam mo namang, matagal nang nahulog ka sa ilog. Mamatay ka na. Tulong. Tama na. Purong yang na talisman. Pumunta. Nakikialam. Naghahanap ng kamatayan, guro. Medyo malakas ang multo ngayon. Anong gagawin? 5 antas ng masamang espiritu. Malalim ang galit. Kung hindi natin mahanap, ang pinagmulan ng kanyang galit. Mahirap itong lutasin, guro. Ano ang gagawin natin? May kakaiba sa music box. Tumingin ka. Naiintindihan ko. Sige. Ayusin mo. Guro. Bumili ng isa, may kasama pang 2, anong gagawin? Sila ay namanipula lang, kung mapapatulala lang sila. Guro. Ang lakas ng mga ito, halos hindi na ako makaya. Guro. Tulong, halika na, gamitin ang broken talisman. Ay nako, nako. Tulong. Zhao Zishan. Tulong. Noong gabing iyon, naisip mo bang mangyayari ito? Bitawan mo siya. Charm ng Chunyang, umalis ka. Zhao Zishan. Anong ginawa mo? Bakit siya galit na galit sa'yo? Hindi ko alam. Isa siyang masamang espiritu, patayin mo na siya. Sa puntong ito, hindi ka pa ba magsasabi ng totoo? Alam mo ba, ito ay isang 5 antas na malaking multo. Kung hindi natin mahanap, ang dahilan ng kanyang galit, lahat tayo ay mamamatay. Guro, tiningnan ko ang music box. May nakalagay bang bagay sa ilalim? Hindi ko makita ng malinaw. Tumingin ka. Huwag tumingin. Purong yang, humihimok ng dugo, pumunta. Guro. Ito ay larawan. Zhao Zishan. Ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit kailangan niyang hanapin ka para humingi ng buhay? Sabi ko. Yung babae sa litrato, ay ang ex-girlfriend ko na si Xiao Yun. Noong nakaraang taon, naghiwalay kami. At pagkatapos ay tumalon siya sa ilog. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Nagsisinungaling ka. Gusto ko kayong lahat, makasama sa libingan. Liwanag ng apoy. Masamang espiritu, si Xiao Yun, nariyan. Bakit? Bakit kayo tumutulong sa taong ito na walang puso? Xiao Yun. Huwag kang magpaapekto sa galit. Ganyan ka. Hindi makakaligtas. Ayaw kong makaligtas. Gusto ko lang siyang mamatay. Anong nangyari? Tawag na tawag siya sa pangalan niya. Humingi na ng tawad si Zhao Zishan. Bakit mayroon pa rin siyang ganitong malaking sama ng loob? Zhao Zishan. Gusto niyang mabuhay. Kaya't harapin siya. Sabihin mo lahat ng totoo. Ito lang ang pagkakataon mo. Xiao Yun. Hindi ko dapat niloko ka. Hindi ko dapat nakipaghiwalay habang buntis ka. Hindi ko dapat kinurakot ang pera mo. Hindi ako tao. Hindi ako tao. Xiao Yun, dahil nag-sorry na siya. Patawarin mo na siya. Patawarin mo siya. Noong una, para makalakam ng pera. Nagpakasal kami. Buntis pa nga siya ng anak niya. Pero siya ay walang pakundangan. Isalampak ako sa ilog. Kahit mamatay na ako, hindi ko siya mapapatawad. Nagkamali ako, Xiao Yun. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ngayon, alam na ninyong lahat. Dapat bang siyang mamatay o hindi? Dapat bang siyang mamatay o hindi? Ito ay, Master, iligtas mo ako. Hindi ako pwedeng mamatay. Kahit na siya ay karapat dapat mamatay, ihahain ko siya sa pulis. Hayaan ang batas ang magparusa sa kanya. Hauzi, mag-ulat sa pulis. Bakit? Bakit mo ako pinipigilan? Karaniwan, ang pag-abot sa malaking multo ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pagsasanay, at ikaw ay naging multo lamang kamakailan. Paano ka magiging antas 5, maliban kung ginamit mo ang kaluluwa para sa kasunduan? At ano naman kung ganun? Handa akong gawin iyon. Lihaw, apoy.
Purong yang bilang panggatong, dugot pawis bilang apoy, apoy ng pagsunog ng mga gawa. Bakit mo ako sinaktan? Bakit mo ako niloko? Xiao Yun. Para sa kanya. Naging parang nawawala ang diwa ko. Karapat-dapat ba? Ayaw kong tanggapin. Ayaw kong tanggapin. Mali ako, Xiao Yun. Mali ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Pakiusap. Maaari akong makasigurong na siya ay haharap sa mabigat na parusa, at hindi rin namin siya palalampasin. Kaya, magpahinga ka na. Ang lamig. Master Tang, salamat sa'yo. Para rin siyang muntik ng manloko tulad ko. Ako ang nagsagip sa kanya. Nabukasan na. Ito ay ang 5 antas ng kalagayan. Anong nangyari? Sino ang tumawag ng pulis? Suko ako. Ako ang pumatay kay Zhang Xiaoyun. Kayong dalawa, sumama kayo sa amin para sa investigasyon, hepe. Hinahanap ko silang dalawa, may mga bagay pang dapat pag-usapan. Maaari bang magbigay ng kaunting konsiderasyon? Dapat tayong magpatupad ng batas ng makatarungan. Hindi ito maaaring gawing biro. Ang 2 taong ito ay may espesyal na katayuan. May mga dokumentong inihanda mismo ng nakatataas. Ginoong Siya, talagang nakikinig sila sa iyo. Anong katayuan mo? Tara na, balikan na lang natin ito. Kapatid Siya, talaga namang hindi ka pangkaraniwan. Aba, ano yung ID na kinuha mo kanina? Sinasabi mo ito. Ito ang sa inyo. Guro. Ito ba ay parang sa pelikula na, mga pribilehiyong dokumento, guro. Ngayon, bumalik ako sa Beijing, para ipaliwanag ang sitwasyon sa matanda. Ngayon, mayroon na rin tayong sariling, opisyal na dokumento. Walang sino mang opisyal, ang maaaring humadlang. Kung kinakailangan, maaari tayong pumasok, sa kahit anong lugar para mag-imbestiga. Ginawang sobrang formal, sa huli. Ikaw ngayon ang nag-iisang, makapag-aalis ng mga multo. Kamakailan lang, maraming masasamang multo ang lumalabas. Sa hinaharap, darating pa ang hari ng mga multo. Kailangan mo ang makilahok, sa paglilinis. Natural lang, tayo rin ay nagnenegosyo. Basta't maibigay ang pera, handa akong tumulong anumang oras. Ay, guro. Ngayon, may tao talagang, na nagbigay sa akin ng isang utos. Sino? Pinakamayaman sa Huahay, si Qin Zing. Pinakamayaman si Qin Zing. Magkano ang ibinayad niya, Master? Siguro ang bayad. 5 milyon, 5 milyon. Master. Hindi ito bahay, isa itong base militar. Malaki na, pwedeng maglaro ng football, itong lugar. Hindi tama ang enerhiya. Hindi tama ang enerhiya, matibay na pader. Ngunit may bahid ng masamang espiritu. Ginoo Siya. Ang taong ito, ay si Master Tang na iyong ipinakilala. Mas bata pa siya kaysa sa inaasahan ko. Mas bata talaga siya. Siya, talaga bang nakakawala ng multo? Ginoo Qin. May sapat na ba kayong pera, multo? Papatayin na lang nila, ha ha ha. Sarap. 50 milyon, walang bawas. Kung si Yi. Kulang ng isang buhok. Kayo. Alam mo na ang magiging resulta. Boss Qin, huwag mag-alala. Ang master ko ay propesyonal sa paghuli ng multo. Walang panluloko. Boss Qin, hindi ka naniniwala sa master ko, at hindi ka naniniwala sa akin. Si Yi kamakailan ay hindi na makontrol. Laging sinasabi na may naninilip sa kanya sa kwarto. Ngunit, sinuri ko ang lahat ng mga CCTV. At seguridad. Dito, malinaw, na kahit langaw ay hindi makapasok. Mga ginoo. Sundan niyo ako, dito po kayo. Ginoo Qin, yung aklatan ng isda. Sino ang nagpasya bumili niyan sa'yo? Noong isang buwan. Isang master ng Feng Shui ang nagsabi, paglagay niyan, makakalikom ka ng yaman. Pagsasama ng yaman, ang tubig ay may anino, ang isda bilang mata ay luha ng masamang mata. Nakalagay sa hagdang iyon. Palaging pinagmamasdan, hindi nakakagulat na hindi mapakali ang tao.
Sinasabi mo ba na may taong sinadyang saktan ng aking anak na babae? Bumili ng tao, alisin ang aquarium para sa akin. Sige, guro. Tingnan mo ang aking anak na babae. Yee. Tatay, tinawag ang guro para tulungan ka. Huwag akong hawakan, huwag akong hawakan. Binibini. Ito ang amulet na ibinigay ko sa iyo. Tulungan niyo ako, nandyan na siya ulit. Ano, nandyan na ulit, tayo tatlo. Unang beses pa lang dito, nandyan siya, nandyan siya. Bulag ba kayo? May laman sa loob. Ito. Ano ito? Sino ang gumawa nito? Ito ay isang kui info. Kasama ng Leiyan siya sa ibaba, na bumubuo ng Shuang Toangju. Ito ay para sa mga nakakaalam. Ang masamang tao ay talagang nagnanakaw ng sulyap sa aking anak na babae. Guro. Sana'y tulungan mo kami, huwag kang mag-atubiling. Kung kailangan mo ng anuman, gagawin ko ang makakaya ko. Ang taong ito'y walang awa, maaaring higit sa isang lugar ang sentro, ngayong gabi. Kailangan nating mag-overnight ng isang beses, para lubos na maimbestigahan. Sige. Nakahanda na ako, 3 magandang kwarto. Yung guro, Ang kaligtasan ni Yi ay ipagkakatiwala ko sa inyo. Naghanap ako buong araw, wala akong nahanap, ang pagod ko. Howzy, bilisan mo. Guro, tingnan mo. Panghalili na simbolo. Ilipat ang malas lahat kay Yi. Sa ganitong paraan, para maiwasan si Yi na lumabas, ang gumawa nito ay hindi lamang marunong sa feng shui, kundi napakamasakit din. Pumunta. Ito. Wala na ba, guro? Wala na. Sa wakas, makakabalik na akong matulog. Ngayon naman ay pupunta sa kasal. Muling manghuli ng multo. Ngayon meron pang ganito, mga multo. Sobrang pagod na talaga. Sige na, lahat, magpahinga ng mabuti. Bukas. Nahanap ko na ang salarin sa likod nito. Dalhin mo na ang mga bagay, Yi. Ngayon gabi, ikaw na ang akin. Walang makakapigil sa akin. Ginoo, Ginoo. Miss, nawala. Ano, nawala ang ginang. Bodyguard. Ginoong Chin, naka-retrieve na ang surveillance. Kagabi. May pumasok sa silid ng ginang. Sino? Ito. Anong nangyayari? Ginoong Chin. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Gusto ko ring tanungin, anong ibig ninyong sabihin? Bakit mo ako nilapitan at dinukot ang anak ko? Dinukot mo ang anak ko. Nakita na ng CCTV ang lahat. At ikaw pa rin nagmamagaling. Tang Tianlin. Ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Nasaan ang anak ko? Hindi ako yun. Siguradong may gumamit niyan, ng teknikong ilusyon. Kahit na ang teknikong ito ay nakakapagpanggap sa itsura ng tao, hindi nito magagawa ang pagkawala ng amoy at lakas. Tingnan mo ang larawan ko dito. Maingat ang mga hakbang ko, mabagal ang tingin. Siguradong may ibang nagkukunwari. Anong kalokohan na ilusyon? Malinaw na nakuhanan ng surveillance. Nagmamatigas ka pa. Huwag siyang palagpasin. Sandali lang. Tio Chin. Dalhin ko ang aking pamilya, siya, sa isang siglong reputasyon bilang garantiya. Hindi ito gawa ng aking master. Sigurong ang masamang kalto ang nagpasimuno ng kaguluhan. Ji Xing. Ikaw ang naggarantiya. Alam ko na ang iyong pamilya, siya, ay isang malaking angkan ng mga tagapaglibang. Pero, hindi ibig sabihin na natatakot ako sa iyo. At ito naman. Ang aking guro bilang
Isang espesyal na kinatawan ng bansa, na may mataas na antas sa pag-aalis ng mga multo. Nahuli siya. Ito ay laban sa buong China. Kung boss, siguradong kahapon tayo, ang nakatuklas ng kanyang plano, kaya hindi siya makapanood, at siya ang gumawa ng pagdukot na iyon. Kung mahuli mo ako, ay tiyak na mapapasaya niya. Kaya siguro ang iyong anak na babae, hindi na maibabalik. Mabuting gurutang. Bibigay ako sa iyo ng isang pagkakataon, bago sumapit ang takip-siling ngayon. Kung hindi ko pa rin makita, si Yi. Alam niyo na ang mangyayari. Isa lang ang anak kong babae. Kahit na ilagay ko ang aking buhay sa panganib, gagawin ko ang lahat para sa kanyang paghihiganti. Guro, saan tayo unang hahanap? Walang duda, parang naghahanap ng karayom sa dagat, kahapon. May dala pang amulet na ibinigay ko sa kanya si Ginang. Chin. Pumunta sa timog silangang direksyon. Guro. Nakakatakot ang lugar na ito. Nakakabinging. Tama. Compass, nagtuturo dito, nagtipon ng masamang enerhiya, at ito ay isang masamang espiritu mula sa 5 antas ng impyerno. Nakita ko na. Nasa itaas lang. Mag-ingat ka, maaaring, nakita na tayo. Howzy, ihanda ang ihi ng bata. Ginoong Diyosa ng mga multo, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lakas. Salamat na nagbigay sa akin ng Yi. Yi, napakaganda mo. Mabilis na tayong magsasama. Bitawan mo siya. Kayo. Ang mga nandito para sirain ako, mga banyagang sumusubok sa aking kaalaman. Gusto ninyong agawin ang aking Yi. Ginoong Diyosa ng mga multo. Patayin sila. Demonyo, tanggapin mo ito. Guro. Ito ay pinalakas ng kapangyarihan ng altar. Malakas ang kapangyarihan dito. Howzy, hawakan mo ang masamang espiritu. Ako ang sisira sa altar. Oo. Mabilis, guro, hindi na kaya. Guro. Walang silbi. Ang Ginoong Diablo ay walang kapantay. Purong yang nasining, 5 antas ng salamin, pumutok na pagsasagip, pigilin. Hindi, aking halimaw na espiritu. Gamit ang dugo bilang pang-akit, purong yang na nagliliyab ng masama, patayin. Wala na. Sa tuktok ng 5 antas ng espiritu, tunay ngang nakapagpapalusog. Master, nakagawa ka na naman ng breakthrough. Howzy, iligtas mo siya. Okay, Master. Nasaan ito? Tatay. Ay, Miss Chin, wala ka, guro. Talagang natatakot ako. Yi. Huwag niyong galawin ang aking Diyosa. Anong Diyosa mo? Sobrang ayaw ko, sa mga ganitong tao. Siya yung dati na nagbigay sa amin, master ng Feng Shui. Yi. Alam ko na naaalala mo pa ako. Mula nang unang makita kita. Nagmahal na ako sa'yo. Umalis ka. Dahil sa sariling kapakanan, nag-aalay ng masasamang espiritu para kidnapin ang iba. Alam mo ba ang mga magiging resulta nito? Mga resulta. Ha. Ano ang alam ninyo? Kung hindi ko siya makuha, ano pang silbi ng mabuhay? Guro, paano natin siya haharapin? Sige, unahin natin siyang bugbugin. Mas mabuting sapakin muna, bago dalhin sa istasyon ng pulis. Dalhin na. Palitan ng pera, sige. Siguradong makakakuha tayo ng 50 milyon. Tay. Mabait na anak, akala ng tatay, hindi na kita makikita. Ginoong Tang. Noong nakaraan, ako'y nagkamali. Ako, si Chin, ay walang kaalaman.
naka-offend sa iyo, Ginoo. Ang iyong kabutihan ay hindi ko maipahayag. Pakiusap, tanggapin mo ang aking pagyukod. Ay nako. Ay nako. Basta't kumikita ako. Tumutulong lang ako. Nabahala si Ling Ganjin. Yung bahay na to, naayos ko na para sa inyo. Para kay Ling Ganjin. Magpahinga ka ng mabuti. Salamat sa iyo, Ginoong Tang. Siyempre, oh. Ito ang bayad na ipinangako ko sa iyo. Nandito ang 5,000. 5 milyon. Ito ay 50 milyon. Bigyan pa si Hauzi ng 5 milyon. Ngayon ang aking ipon ay higit sa 60 milyon. Hindi na ako mag-aalala sa buong buhay ko. Ay nako, guro. Tingnan mo, laway mo, ay umaagos na, walang silbi. Ginoong Tang. Itong villa ay aking pribadong tahanan. Kompleto ang mga pasilidad dito, tungkol sa feng shui, na tinulungan mo rin akong ayusin. Bilang pasasalamat sa iyo, itong villa, ibinibigay ko na sa iyo. Ito ang susi, hawakan mo ito. Ito, hindi ito angkop, hawakan mo. Ibinigay na. Talagang ibinigay na. Umalis na kami sa ngayon. Sige na, uuwi na tayo. Umalis na tayo. Hindi. Miyembro. Ngayon. Magkikita tayo mamaya para kumain ng gabi. Gutom na ako, haha. Guro. Ang laki ng bahay mo talaga, ang Lupei. Sa mga susunod na pagtitipon, lagi ba kaming pupunta dito sa'yo? Sige, walang problema. Sa susunod, malugod kayong inaanyayahan na pumunta. Dumating na rin si Miss Chin. Bakit ka nandito, sis? Ito ay salo-salo ng mga kapatid. Nandito ako para magpasalamat sa utang na loob ni Kuya Tang. Oy, bakit ka ganitong oras dumating? Hindi ba mag-aalala si Tito Chin? Sabi ng tatay ko, kapag andyan kayo, kampante siya. Sige, sama-sama tayo. Mas maraming tao, mas masaya. Halika. Magdiwang tayo sa pag-angat ng master sa ika-6 na antas. Sige. Oy, master. Ito ang araw ng pagdiriwang. Anong cola ang iniinom mo? Uminom ka na lang ng alak. Hindi ako marunong uminom ng alak. Walang anuman, guro. Ikaw ang malaking bayani. Kung ayaw mong uminom, ayos lang. Kung ganoon, tayo na lang ang iinom. Halika. Guro. Talagang swerte ako sa'yo. Bago pa kita nakilala, hindi pa ako nakakakuha ng ganong kalaking pera. Lahat ng meron ako, galing sa pamilya, 700,000. Hindi mo mauubos, kahit kailan hindi mauubos. Yung 700,000 na ito, hindi lang isang kotse ang halaga, ay ikaw. Sa inyo, walang limitasyon. Mahigpit ang mga magulang ko. Tama, kayo. Ano ang mga karaniwang selebrasyon nyo? Kumakain lang kami. Ay. Pero karaniwan, mahilig akong magmajong. Bakit hindi? Magmajong tayo mamaya. Sakto lang, malapit sa bahay ko, may isang mahjong hall, na medyo sikat. Sige na. Magaling talaga ako magmajong. 12, 13, 14, 13, 15, 13, 15. Guro, Shahang, Chin Miss, ang saya siguro nito. Huwag mong tignan dito, magulo at madumi. Ang negosyo dito ay sobrang lakas. Narinig ko na may mga sugal dito. At mga laro ng pusta sa dice, nagbubukas pagkatapos ng hating gabi, kaya tuwing gitna ng gabi, dito ay sobrang dami ng tao. Ang atmosfera dito ay magulo. Totoong ang halo-halo ang mga tao. May napansin ka bang kakaiba? Wala pang anuman. Bago ang mukha. Gaano kalaki ang gustong laruin ng mga boss? Tanging cash lang ang tinatanggap namin. Walang utang sa pagpalit ng chips. Bawasan ang usapan. Mag-book ng private room para sa magdamag. Kami 4 ay maglalaro ng mahjong. Sige, kayo po muna sa 4. Si Kuya Sia, maglabas ng baraha. Susubukan kong alamin ang iyong kamay. Hehehehe. Ay. Hihihi, panalo na ako. Napanalo sa pamamagitan ng kang kumikitang bunga.
Pwede na ang putok. Pasensya na, Siyage. Isang putok, dalawang tunog. Ito, kayo. Hehe. Sige, isa pang round. Talagang hindi masaya. Anong nangyayari dito sa labas? Parang Pasko, Compass. Uy, Shong. May kakaiba sa guro. Tara, tingnan natin. Malaki. Waha. Master, gusto mong maglaro tayo ng ilang beses? Dito tayo maglaro, hindi ang pera ang nawawala, kundi ang buhay. Ano? Sinasabi mong, lahat ng mga taong ito ay naglalagay ng kanilang buhay bilang pusta. Pero sila, hindi ba't lahat sila? Master. Yung nanalo sa sugal, lalong humihina ang hininga niya, parang nauubos na siya. Nakipag-ugnayan siya sa masamang espiritu. Tara na. Tumingin ka sa unahan. Come on, sige, tuloy lang. Malaki. Bukas. Ang papel na multo ng 5 antas. Gamitin ang habang buhay para sa swerte, ang iyong laro. Tapos na ito. Sa wakas, ako na ang susunod. Lumabas na ang malaking baby, nakikialam ng hindi kasali. Nakikialam ng hindi kasali. Huwag gagalawin, huwag sirain ang swerte namin, mananalo ako sa sugal. Master, nabaliw na ba ang grupong ito? Nahulog na sa kanyang pang-akit. Ginamit sila. Bata, inamin kong magaling ka. Ngunit sa ganitong makitid na lugar, kapag nag-isip ako, maari kong gawing. Mga karaniwang tao na nabaliw, biglang pumanaw. At ano ngayon? Basta makuha ko ang Ghost Pearl sa pamamagitan ng pagpatay sayo, batang ito. Ako ay isang masamang espiritu na eksperto sa sugal, na kayang makita ang iyong kasinungalingan. Anong gusto mong gawin? Madali lang. Sundin mo ang mga patakaran ko. Ayaw mo bang iligtas sila? Magsugal tayo. Pumirma tayo ng kasunduan. 3 laro, 2 panalo. Kung manalo ka, agad akong aalis. Pero, kung matalo ka, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong buhay, bilang kabayaran. Hindi pwede. Bakit ka makikipagpusta sa mga multo, kuya? Huwag. Master. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga usapang espiritu. At saka, ikaw pa ang mas magaling sa sugal, isang sagalero. Sige. Simulan na natin. Sige. Unang laro, hulaan ang laki o maliit. Nabagsak na ang kubo ng taya. Nakuha mo. Panalo ka. Pakisuyo. 3. Maliit. Haha. Mahal na mahal. Kumilos lang ako ng kaunti. Talo ka na. Palihimbang pinalitan ang resulta. Ayos, dahil nagpakita ka ng lakas, sasamahan kita hanggang dulo. Paano siya natalo pero ganito pa rin ang tiwala, walang makikita siguro. Sige, ulitin, huwag nang masyadong magsalita, magpalat tayo ng proyekto. Hindi, bakit bigla kang magpapalit, may moral ka ba? Moral. Ako ay isang malupit na multo, nagsasalita ka sa akin ng loika, o sinasabi mo ba na gusto mong ipahamak ang lahat? Na narito. Guro, hindi siya makapaniwala, kung manalo man tayo, mukhang hindi rin tayo magpapakatotoo. O kaya, magpapakasaya na lang tayo ngayon. Ay, huwag magmadali, ang kontrata ng mga engkanto, ay nasasakupan ng mga batas ng langit. Kung matalo man, hindi matutupad, sasaluhin ito ng langit. Ay, palitan na lang. Masaya. 2 laro.
Sukatin ang laki, isang baraha. Pinakamalaki ang Joker. Sige, ikaw muna. Ay, guro. Ito kay. Siguradong panalo na ito, di ba? Ang pinaka hindi mo dapat gawin, ay makipagpusta sa akin sa swerte. Ang swerte ko. Lahat ng ito ay kapalit ng kanilang buhay. Malaki ba ang kay? Mas malaki ba kaysa sa multo? Ako. Saan ang aking multo? Ano ang ginawa mo? Yung mga maling landas mo. Sa harap ng aking purong yang na sining, hindi ito mahalaga. Sigurado tayong mananalo sa round na ito. Oo. Huling round. Palitan natin ang laro. Maglalaro tayo ng mahjong. Sige lang. Madali lang ang mga patakaran. Maaari kang kumuha ng baraha mula sa kahit anong posisyon. Kung magtapos ang laro, panalo ako. Kung hindi, sino man ang makakuha ng tamang baraha ang panalo. Ngunit, bawat minuto, hindi ka pa nakakakuha ng tamang baraha. Nandito ako sa lugar. Pumili ng isang tao ng random. Sipsipin ang kanilang buhay. Tingnan mo, mas mabilis ba ang iyong baraha? O mas mabilis akong pumatay? Sadyang nanlilinlang ka ah. Paano ito lalaruin? Ang brutal naman ito. Sadyang nagpapahirap para guluhin ang pag-iisip at hatol ng master. Iyon ay, kung matalo, diretso itong nakakaapekto sa buhay ng master. Ano ang mangyayari sa mga taong iyon? Pwede bang, diretso na lang tayo sa laban sa kanya? Sa loob ng sugal, lahat ay may kapalaran. Kailangan nating maniwala sa master. 1 minuto. Sobrang minamaliit mo na yata ako. Sa loob ng 1 minuto, ano ang magagawa mo? Ha ha ha. Tatalunin kita, sapat na. Purong yang na sining, mata ng langit, buksan. $2,000. 3 piraso, hindi pwede. Gusto kong makuha ang panalo. Kailangan ko ng hindi bababa sa 4 na round na baraha. Ayon sa normal na proseso, halos imposibleng mangyari na manalo sa loob ng 1 minuto. 51. 52. Malapit na ang 1 minuto. Bakit hindi ka nagsasalita? Mayroon ka bang gustong sabihin? Ito ay sadyang nagtatagal. Hindi ko sinabing hindi ako lalabas ah. HMPH. Hindi maganda. Kailangan na tayong magtaya ng delikado. Baligtarin ang kapalaran. Ibalik ang swerte. Ibigay mo sa akin. Ibigay ang baraha. 7 pares. Malinis sa harap. Nawala na. Imposible. Ikaw. Talagang binago ang kapalaran sa baraha. Hindi ka ba natatakot sa malaking kaparusahan ng karma? Babalik sa iyo. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Ang pustahang ito ay ako ang nanalo. Hindi. Hindi ako natalo. Tigilan mo na agad. Masisira ang negosyo ko. Lalaban ako sa inyo, kaya pala, ikaw ay isang masamang amo, na nag-aalaga ng mga multo at nananakit sa tao. Bakit ako nandito? Hindi ba't sinabi kong tumigil na ako sa pagsusugal? Ako. Nasaan ang pera ko? Bakit ako natalo ng ganito karami? Kakatapos ko lang maglaro ng mahjong, di ba? Paano ako napunta rito? Tapos na. Wala na talaga. Ang tindahan ko, ang pera ko. Paano nangyari ito? Hindi ko sinabing tumigil na ako sa pagsusugal. Nasaan ang pera ko? Paano ako natalo ng ganito karami, guro? Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Itong masamang amo, gumagamit ng espesyal na paraan, upang linlangin ang iyong isip, pinabayaan kayong, maimpluwensyahan ng sugal. Ah! Bakit ganyan ka? Nalugi ka. Ikaw, masamang amo, nalugi ka. Nalugi ka. Sabihin mo na, kung hindi mo sasabihin, sisisihin kita. Sasabihin ko. Sasabihin ko. Noong 1 taon, may isang matandang sagalero, dahil sa utang. Pinatay siya dito. Mula noon, ang negosyo ko ay bumagsak ng husto. Hanggang isang araw, siya. Sinabi niya sa akin sa isang panaginip,
Nagawing matagumpay ang negosyo ko. Ang kondisyon ay, pahintulutan siyang pumasok sa katawan, sa aking bisita. Kumuha ng kaunting swerte, iyon ba ay swerte mo? Iyon ay pagsipsip ng buhay. Nawalan ako ng bait sa sandaling iyon, kaya't pumayag ako. Guro. Mukhang ang boss na ito, iligal na operasyon ng sugal, malaki ang halaga. Tawagan mo ang pulis. Huwag kang mag-alala, guro, inaasahan na ito, naka-report na. Ayos na, nakatapos na ang mga bagay dito. Tara na, tapos na ako. Ay, guro. Bakit ngayon lang ako nakatagpo ng ganito? Mga multo na nakikipagtulungan sa tao. Anong 6 na antas? Multo ng baraha. Kaya niya makipag-ugnayan sa tao. Makipag-ugnayan. Hay. Bago siya mamatay, siya rin ay tao. Pinakamalalim na nauunawaan ang kasakiman ng tao. Tama. Ngayon ay panahon ng huling batas. Kakaunti ang espiritu sa langit at lupa. Hindi lang karaniwang tao ang nahihirapang mag-aral. Pati na ang mga espiritu. Nahihirapan ding magtipon ng masamang enerhiya. Kaya, nakikipagtulungan sila sa mga buhay, gamitin ang kanilang kasakiman, masamang isip, bilang pagkain ng masamang enerhiya. Tama nga ang sinasabi. Guro, talaga, ikaw ang magaling. Sa isang iglap, napasubo siya. Haha. Huwag masyadong magpuri, talagang kahanga-hanga si Kuya Tang. Siyempre, ang aming guro, ngunit panahon na ng kawalang pananampalataya, ang tanging purong Diyos ng Yang. Naiintindihan mo ba, TSK? Sige na, huwag kang magbuhat ng bangko. Saan kayo natutulog ngayong gabi? Saan ka pwedeng tumira? Sa popahan. Magkasya na lang. Nasa Beijing ang bahay ko. Palagi na lang akong nananatili sa hotel. Hi. Hindi na rin naman maaga ang oras. Ibalik si Miss Chin sa bahay. Kayo dalawa. Mananatili muna sa akin. Ay, para hindi na magulo. Totoo, guro. Hehe, huwag kang magbago ng isip ah. Salamat, guro. Ay nako. Ay. Lihaw. Bakit ka nag-iisa at natutuwa, guro? Simula nang sumama ako sa iyo, talagang sunod-sunod ang swerte ko. Hindi lamang sa maikling panahon, nakapag-ipon ng 7 milyong pisong salapi, kamakailan lang, nakabili pa ng isang magandang bahay, kakatapos lang ng down payment. Bakit ka bibili ng bahay? Hindi naman, palaging nakatira sa villa mo, di ba? Kailangan ko rin ng sariling maliit na tahanan ah, hehe. Nagliliyab. Hindi lang nagliliyab, talagang kumukulo ah, guro, tingnan mo, ang bagong ayos, magandang lokasyon, mahal na dekora sayon, pwede nang tumira, dala lang ang bag, TSK. Parehong uri ng unit, sa ibang lugar, hindi bababa sa 3 milyon. Ano sa tingin mo, magkano na ngayon, guro, HMM, walang 800. Hindi makatarungan na hindi ito kunin, ang mura naman, lihaw, HMM, ang murang presyo ng bahay. Hindi ba't nagbabalik na ito? May kakaibang nangyayari siguro. Oo nga, yung renovation na ito, ganyang kalaking bahay, paano kaya ito nabebenta ng mura? Ay, walang problema, nakaimbestiga na ako, mura lang ito dahil sa, nang magsimula, may isang tao na namatay sa lamig habang nag-aayos, pero ako at ang master, sa loob ng maraming araw, ay nakakita na ng maraming masasamang espiritu, kaya't hindi ako natatakot sa kanya, bukod dito, ang dami na niyang naibentang mga unit, sige lang. Sama-sama tayong tingnan, kung talagang may murang bahay na binibenta, o may mga daya dito. Sige, pupunta tayo, tamang-tama. Sama-sama kayo, tulungan niyo akong tingnan, ang feng shui ng bagong bahay ko, HMM. Bilisan mo, kung hindi ka magbabayad, mawawala na ito. Kahapon ng gabi, limitado ang mga slots, nagmamadali, halos hindi ko na nakuha. Ang presyong ito ay napakaakit, maginhawa ang transportasyon, isa pa rin ang premium na klase. Isang set ay 800,000. Sobrang bilis bumili. Susunod na. 18 at 19 palapag. Tapos na ang bentahan. Yung natira, maghintay sa pila at mag-scan ng card. Dadaan sa proseso. Master, Kuya Sia, tingnan nyo kung gaano kasaya. Parang walang halong panlilinlang. Sasabihin ko sa inyo, kagabi, hindi ako nakatulog buong magdamag. Nasa internet ako para lang magkuha ng slot. At saka, nagbayad na ako ng deposito, na 50,000 piso. Kung ngayon, tayo ay titingin ng bahay, walang problema. Mamaya, ang natitirang bayad, ibabayad ko na. Walang anuman ang bahay na nagkakahalaga ng 800,000. Hindi ka ba natatakot, na ito ay isang substandard na proyekto? Guro, hindi naman ako bobo. Kahapon, nag-browse ako sa internet. Ito ay isang high-end na apartment. Sa 800,000, makakabili ka na.
ng isang fully furnished na malaking unit sa sentro ng lungsod. Tiyak na kita, walang talo. Mga Ginoo, nandito ba kayo para tumingin ng bahay? Lihaw, suriin mo nga, nakapagbayad na ng deposito. Sige po, Ginoo, dadalahin ko kayo para tingnan ang bahay ngayon din. Dito. Abako. Anong klaseng bahay ito? Ito ay isang palasyo, di ba? Ang ganda ng pagkakaayos. Malaki ang bahay na ito. May kasama pang isang anti-gang larawan. Sigurado ka na sa 800,000. Ginoo. Walang 78 ngayon. Walang 78. Kailangan lang ng 80. Dalhin mo ang bahay na ito. Talagang swerte ako, guro. May kontrata na ba ngayon? Pipirma na agad. Ngayon na. Agad na maghanda. Sige. Guro. Bagamat maganda ang gusali, ngunit may kabagalan ang aura. May kaunting, hindi madaling mapansin na madilim na enerhiya. Hindi tama ang lugar na ito. Talagang kakaiba ito, sa tingin ko. Para itong isang gusali na, nakasuot ng balat ng tao, na bahagyang kumikilos pa. Ginoo, basta pumirma ka lang niya, ang bahay na ito ay iyo na. Ayos, pipirma ako, pipirma ako. Hindi pwedeng pumirma. Guro, ito. Lihaw, tingnan mong mabuti. Ano ang kontratang ito? Ay nako. Guro, ito. Bakit hindi ka pumirma? Hindi ka ba natuwa sa kwarto? HMP, natuwa ako. Sobra pa nga sa inaasahan. Nasiyahan ako kaya gusto kong tanungin ka, bakit ka nag-drawing ng ganitong bahay? Nakakapagod ba? Sagradong simbolo, pumunta. Sumpa. Bumagsak ka sa akin, pagod na pagod sa aking sining, sinisira mo ang aking pag-aaral, kayong mga walang paniniwala na nakawiwili sa puso ng iba, mga maliliit na tao, lahat kayo dapat mamatay, guro. Napakalakas ng galit nitong multo. Hindi pangkaraniwang larawan ng balat, lubhang magaling sa ilusyon. Kailangan mag-ingat talaga. Itim na tinte sa kalawakan, sagana ang mga demonyo sa puso, ang pangalan niya ay Linmo. Isang taong naninindigan, sa realistang watercolor na sining. Ganyan pala, hindi siya ipinanganak na masama, kundi ang kasakiman ng tao, ang nagtulak sa kanya maging multo. Ang aking pinta, ang aking bahay, bakit kailangang agawin ang lahat ng akin? Linmo. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Linmo. Maganda ang iyong pintura, ikaw. Paano mo nalaman? Kakatapos ko lang, sa ilusyon, nakita ko na lahat. Bawat isa sa mga gawa mo, ng inkwash realism, ay naglalaman, ng iyong dugo. Ginamit mo ang mga kamay mong pinalamig at pumutok, upang iguhit ang mga bundok at ilog, at ang damdaming tao. Hindi ito para sa fame o kayamanan, kundi para sa, ipakita sa tao, ang tunay na kagandahan. Tama ba? Naiintindihan mo ako, hindi ka masamang espiritu, kundi isang tinatanggihan, inapinapintor. Ang tunay mong nais ay may makakaunawa sa iyong sining. Ilang taon na ang nakalipas. Ang aking sining, sa wakas ay naunawaan na. Yung mga ganid na tao, niloko kita, pinabayaan kita, sa huli. Ipinagpabayaan kita sa kanto ng gusali. Talagang dapat silang mamatay, pero ikaw, bakit ka naging multo? Kailangan kong makipagtulungan sa kanila, dahil gusto kong maramdaman nilang mas masahol pa ang buhay. Kapag kumita sila ng pera ng mga tao, babalik ako sa lahat ng aking mga likha. Upang siya ay mahamak. Napatay. Ngunit hindi mo dapat gamitin ang yang ng mga inosenteng tao para sa ganitong likha. Ito ba talaga ang gusto mo? Ako. Pangako ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, boss. Ang karampatang kabayaran ay kailangang ibigay. Kaya, sige na. Pumunta ka sa lugar na nararapat mong puntahan. Salamat sa'yo. Maestro. Ito. Huwag mong saktan. Hayaan mo siyang umalis. May mga multo na kailangang patayin. At may mga multo na kailangang maunawaan. Itong may-ari ng real estate ay nagbebenta ng bahay gamit ang ilusyon, gamitin ang buhay ng tao bilang kabayaran.
Talagang karapat-dapat sa kamatayan. Howzy. Agad na tumawag ng pulis. Sila. Aagawin ng sabay-sabay, walang problema. Kung magmamalaki pa silang ibenta ang bahay ko, matagal ko nang hindi gusto siya. Hello. Si Officer Chen ba? Master, Kuya Sia. Ano ba ang tinitingnan ko ngayon? Mga promo o diskwento, lahat ay parang panlilin lang. Tungkol sa sirang apartment, naging balita na. Ngunit wala, mga detalye. Nabanggit lang, ang masigasig na mamamayan, 3 tao ang tumulong sa paglutas ng kaso. Kung masyadong mataas ang ambisyon, mas madali itong magdulot ng problema. Purong yang nasining, ika-7 antas, nakuha na. Guro, nakapagtagumpay ka na naman. Binabati kita, guro, sa iyong tagumpay. Ngayon, matatalo na natin ang hari ng multo, mas malaki na ang tsansa natin. Pero malayo pa rin ang lalakarin. Habang umaakyat ako, mas napapansin ko, na bawat antas ng kalagayan, parang may malaking agwat, isang malaking bundok ang pagitan. Ang agwat na ito, hindi mapupunan, ng mga kakaibang kasanayan, o mga palusot, sa panahon ng kasagsagan ng Demon King. Kung gayon ay mayroon, ng 9 na antas ng kalagayan, kaya kailangan ko, ring magmadali, na umakyat sa 9 na antas. Tama. Yung mga ilusyon ng mga demonyong may balat, dapat ay nagdudulot ng walang katapusang takot. Ngunit dahil mataas ang antas ng guro, kaya't pumasok siya sa kanyang kalooban. Kaya't ang guro sa kanya ay nagpakita ng ilusyon. Hindi naman ito labis. Ngayon, malapit na ang Zhongyuan Festival. Bumaba ang hari ng mga multo. Ilang araw na lang. Ngayon ay ikalawang araw ng ika-7 buwan. Malapit na ang Zhongyuan Festival. 10 araw na lang. Kailangan nating magmadali, pumatay ng multo. Itaguyod ang antas. Huwag mag-alala, guro, nakipag-ugnayan na ako, sa bahay at sa opisyal. Nagpalabas ng balita, naniniwala akong tiyak na, makakalap tayo ng impormasyon tungkol sa multo. Hello. Yee, anong nangyayari? Kuya Tang, nasaan kayo? Sa tanghali, pumunta kayo sa akin. Kumain sa Chin's Hotel, may nagtiwala sa akin, may ipinagkakatiwala akong, misyon laban sa mga multo. Paunang bayad, 3 milyon. 3 milyon. Ito ay paunang bayad pa lamang, guro. Ito ay isang malaking isda. Guro Tang. Bumalik ka ngayon, may kailangan ako, pasensya na sa abala, sabihin mo. Malapit ng mga anak ang best friend ko, nasa ospital nila siya. Pero sila, sa ospital, kamakailan, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari, maraming. Mga kakaibang tunog na naririnig sa gitna ng gabi, at saka. Ang mga buntis ay palaging nakakaranas ng hindi maipaliwanag na pagkalaglag. Mga doktor at nurse, palaging may parehong masamang panaginip, na naginip tungkol sa buhos ng dugo na bata, na sumisigaw ng nanay sa tabi ng kama. Ito, bakit parang nakakakilabot? Oo. Malapit nang mag-collapse ang kaibigan ko. Natatakot na talaga siya, pero, maganda naman ang kondisyon ng pamilya nila. Sabi nila, basta maayos nyo lang ang problemang ito, kahit ano paman, yung pamilya nila, handang magbigay ng 50 milyon, bilang pasasalamat, 50 milyon. Kung magagawa naman, malutas ang bagay na ito, yung villa namin, pwede ring ibenta sa kalahati ng presyo. Ibebenta ko sa inyo ang isang set, guro. Kailangan talagang kunin ito. 5 milyon dagdag, isang set ng kalahating presyo na villa, sobrang kita. Tama. Ang sanggol ay umiiyak. Patuloy na pagkalaglag ng buntis, sa likod nito, hindi lang basta, mga kaluluwa ng sanggol. Sige, ako ang tatanggap nito, bukas tayo pupunta, sandali lang, pupunta tayo, tingnan natin sa ospital. Anong nangyayari? Itong ospital, parang yelo na kwarto. Mangkukulam, bakit naririnig ko ang iyak ng sanggol? Walang tao dito. May multo, at hindi lang isa. Hindi maganda, pumutok ang puso ng ina, may panganib sa buhay, Zutong. Purong yang lumitaw, nawala ang masamang espiritu, tahimik. Sobrang nahihilo ako, guro. Sobrang nakakairita ng tunog, purong yang nasining. Pagpapanatili ng kaluluwa.
Non-invasive na presyon ng dugo, nagtatala, hugis yelo na istasyon. Bumalik na ang tibok ng puso, stabilized na ang kalagayan ng ina. Saan ka pupunta? Nahuli ako sa pagtulog. Ikaw yun, si Master Tang na sinasabi ni Lily, di ba, Master? Salamat sa iyo sa pagkakataong ito, Master. Naiayos na ba ang problema? Hindi pa ito nalulutas. Ngayon, ang panlabas na anyo lamang ang nalutas. Ngayon, hindi pa natutukoy ang pinagmulan ng masamang espiritu. Dapat munang matukoy ang pinagmulan, bago ito malutas. Guro, mukhang kailangan nating pumunta sa archive room ng isang beses. Ginoong Direktor, dapat alam mo na ang anak naming si Tong ay ang pinakamalaking shareholder ng inyong ospital. Ngayon ay inatasan niya si Guro Tang upang imbestigahan ang kababalaghan sa ospital. Kung hindi ka makikipagtulungan ng maayos, ang direktor ay pwedeng palitan anumang oras. Guro Tang, sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas. Nagkaroon kami ng isang aksidente. Natakot kami. Makakaapekto ito sa reputasyon ng ospital, kaya hindi namin nagsasalita. Anong nangyari? 3 taon na ang nakalipas. May ilang abandoned na sanggol. Hayaan mo akong makalimutan sa punerarya. Walang nakapansin. Sa huli, namatay ako sa gutom. Agad-agad. Ang bangkay ay kakaibang nawala. Sa lugar ng bangkay. Nang umalis ito, pagkatapos, may lumitaw, na kakaibang pattern. Tingnan. Guro. Ito ay, gamit ang bagong silang na sanggol, upang ipanganak ang demonyo. Ipanganak ang demonyo, parang nasaan ko na itong nakita dati. Hindi naman siguro magiging ganito kaswerte, Guro Tang. Maaaring sobra lang ang pag-iisip mo. Sa ganitong uri ng medical na aksidente, mayroon sa kahit anong ospital, at saka. Ngayon ay nasa bagong lipunan na tayo, walang anuman sa mga multo. Tama. Guro. Bumalik na naman ito. Dito nagtipon ang mga masamang espiritu. Hindi pa malamig ang mga bangkay. Kung may galit ang mga multo, tiyak na may dahilan. Howzy. Puntahan mo ang buong ospital, at inspeksyonin ang bawat sulok. Hanapin ang bangkay. Alisin ang kanyang kasalanan. Para ganito. Magiging ganap na solusyon, para tuluyang maresolba. Sige, aalis na ako. Maestro, tulungan niyo ako. Maestro, hurry, tulungan niyo ako, Maestro. Tanda ng pagwasak, pampigil. Doktor, bukas na ang cervix ng pasyente, ngunit mali ang posisyon ng sanggol. Napakadelikado ngayon. Tulungan mo ako. Tulungan mo ang anak ko. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong sitwasyon. Sobrang nakakairita, parang mababali na ang utak ko. Umayos na ang sitwasyon, bilisan, ihanda ang panganganak. Doktor, lumabas na ang bata, ligtas ang ina at anak. Bayan. Guro, nandyan ang mga labi sa loob. Sige. Tara na, punta tayo sa bubong, para sa kanilang kaluluwa. Ginoong Tang. Salamat sa iyo. Tungkol sa bagay na ito ay matagal nang itinago ng aming ospital, na walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Tiyak na may kaparusahan. Sa kabutihang palad, ang kaluluwa ay nailigtas. Kung hindi, hindi ko alam kung ilang mga buntis ang mamamatay dahil dito. Tayo. Naway magpahinga ang mga yumaong, Sai. Mahal na mahal. Sige na. Naway magkaroon ng kapayapaan sa susunod na buhay, Guro Tang. Tungkol sa bagay na ito, maaari bang huwag mong ipagsabi ito? Sa katunayan, ito ay may kinalaman sa reputasyon ng aming ospital. Oo nga, kung talagang lumabas ito, makakaapekto ito sa buong lungsod ng Zhejiang. Sistema ng medisina, para sa reputasyon. Maaari mo bang palitan ang reputasyon gamit ang kaluluwa? Maaari bang palitan ang reputasyon? Nababahala sa reputasyon ng ospital. Naiintindihan. Ngunit kayo, dapat mas mag-alala. Ito ang bagay na ito. Mangyayari ba ulit ito? Kung hindi dahil sa guro, matagal nang, magulo na ito.
Ngayon gusto nyo pang itago, Ginoong Tang. Sabi nyo. Paano ito dapat ayusin? Ang kasong ito, dapat ipahayag. Ang mga labi ng inabandunang sanggol, dapat ilibing sa lupa, maglagay ng bantayog at magdasal. Taon-taon ay mag-alay ng insenso. Kung hindi, babalik siya sa hinaharap. Walang sino man ang makakapagligtas sa iyo. Sundin mo. Aking aasikasuhin ito agad. Dumating sa mundong ito. Hindi rin nakaranas ng saya. Umaasa ako na ang mga insenso na ito ay makapagbigay sa inyo. Sa mundong iyon, maginhawa. Ginoong Tang, sabi mo. May tao pang nasa likod nito. Ano ang ibig sabihin nito? Tinanong kita. Kailan natagpuan ng ospital ang mga inabandunang sanggol? Sa anong oras? 3 taon na ang nakalipas. Bakit 4 na taon na ang nakalipas? Ang mga bagong silang sa ospital ay nagsimulang tumaas ang mortality rate. Ano talaga ang nangyari 4 na taon na ang nakalipas? Ako. Ay, para sa guro. Magsalita ng maayos. Purong yang na talisman. Ito ay isang bagay ng yang na kayang sukatin ang madidilim na puso ng tao. Sa ibang paraan. Ito ay kayang sukatin ng kasinungalingan. Oo. Feng Xinyu. Noong taong iyon, nagbigay siya sa aming ospital ng maraming pera, naging bagong kasosyo. Ako ay hindi nakatiis sa kanyang tukso at nakipagtalik sa kanya. Bakit siya na naman? Dapat noon pa ay nahulaan ko na. Ang bata ay nagiging multo sa pamamagitan ng bangkay. At si Feng Xinyu ay kulang sa enerhiya ng pagbubuntis. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng mga multo sa ospital upang punan ng masamang espiritu sa loob. Hindi ba't iyon ay, bawat buntis, ay magiging handog? Ganito nga talaga, sinuportahan niya ang aming ospital, at nakuha pa niya ang aking kahinaan. Hindi ako makatayo, nasaktan siya. Alam mo ba, na ang iyong kahinaan, halos ikasawi ng maraming buhay. Feng Xinyu, nailipat sa kulungan ba siya? Masamang espiritu sa katawan niya. Pinatay na rin. Paano siya nakisali sa insidenteng ito? Tingnan nyo, gumagalaw ang compass mismo. Dumating na siya. Tang Tianlin. Sobrang pakialam mo talaga. Nang ahas kang sirain ang aking dambana. Ito ay espiritu mula sa 7 antas, guro. Ito ay pangalawang tagapangalaga. Ano iyon? Ang Diyos Espiritu ng multo ay may 4 na pangunahing tagapagtanggol. Maliban sa Diyos Espiritu ng multo, ang 4 na tagapagtanggol na ito ang pinakamalakas. Kung ito ang pangalawang tagapagtanggol, ibig sabihin, si Feng Xinyu na nagdadalang tao, ay tiyak na ang unang tagapagtanggol. Marami siyang alam. Basta makuha lang ito, ang katawang napakamadilim ni Tang Tianlin. Maagang darating ang hari ng mga multo. Dugo ng purong araw na alay, pagsasama ng 8 diagram, pumunta. Sirain ang aking plano. Gusto kong mamatay ka. Halika na, ngayon, ganap kong wawasakin, ang iyong masamang anak. Mamatay ka na. Guro, napakaad ng tunog na ito. Ano ang dapat nating gawin? Panatilihin ang ating isip na kalmado. Huwag matakot sa tunog na ito. Masamang espiritu, ilang walang kalaban-laban na buntis. Ang namatay dahil sa iyo. Ngayon, ako'y kumikilos para sa katarungan. Isang simpleng papel ng simbolo. Ano ang magagawa mo sa akin? Dumating na ang salamin, Zhao Zai. Kumain ka ng aking batang ihi. Imposible. Imposible. Ako ang tagapagtanggol ng hari ng mga multo. May matinding pagnanasa. Naging multo. Ang galit ay nagbalik. Bumalik ang kaluluwa sa kanyang tahanan. Pumutok na simbolo. Pumunta. Nanalo. Guro. Nanalo tayo. Nawala na ang galit. Masamang espiritu. Dapat nasupulen. Ngunit. Lumabas na ang mga tagapagtanggol. Natatakot ako na malapit na ring lumabas ang hari ng mga multo. Sa hinaharap, magiging mas mapanganib ito. Kapag may sundalo, may hadlang. Kapag may tubig, may lupa. Naging. Purong yang nasining, Yaekyu. Ang galing ng guro. Guro. Talagang nakaka-relax ang bilis ng pagsasanay. Terra. Tingnan natin si Yi at ang iba pa.
Ginoong Tang, salamat sa inyo. Kung wala kayo, ako at ang bata, baka hindi kami makaligtas. Maliit na bagay lang ito. Kakatapos mo lang manganak, magpahinga ka ng mabuti. Narito ang 50 milyon. Ito ang ipinangako kong kabayaran. Kung wala kayo, hindi ko pa mailigtas ang buhay ko. Hindi ito malaking halaga. Guro, muli na namang 5 milyon. Tayo ay yumayaman na. Dahil binigay mo sa akin, tinatanggap ko na. Ay, oo, nawala na ang galit. Ikaw at ang bata ay magiging ligtas. Salamat, Guro Tang. Ngayon, sama ako kay Xiaotong. Hindi na ako uuwi. Sige, umuwi ka na. Anak, magpahinga ka na dyan, samahan mo ang best friend mo. Kami ng mga kuya ko. Magkakasama kaming kakain ng midnight snack. Alam mo na kung ano ang kakainin. Guro. Oras na. May metro pa ba niyan? Gabi na nito. Hindi ka na ba uuwi? Ay. Ngayon ay anong oras na? Guro. Gabi na talaga. Saan ka nakakita ng subway ngayon? Baka gusto mong maglakad na lang tayo. Sumakay sa sasakyan. Oy, Ginoo, hintayin mo ako. Oy, Guro, mali yan. Tayo, ay walang tiket na sumakay. Parang may mali ah. May mali yata. Maghahanda na tayo. Ah. Guro, ang ibig mong sabihin, mga taong ito ay mga multo. Tanda ng pagpapakita ng banal. Pumunta na. Guro, hindi ito ang subway. Ano, parang kabaong ito. No, tanda ng Pure Yang. Pumunta ka. Tanda ng Pure Yang. Maliit na kasanayan lang. Gusto pa rin akong takutin. At ito ay isang matinding multo sa 8 antas. Ito ang Left Protector. Mga malupit na tauhan ng hari ng mga multo. Bumangon. Guro. Hindi matalo ng mga multo ito. Paano kung makabangon sila? Kaya't dapat nating talunin sila hanggang sa mahulog. Dapat ay nasa kanyang teritoryo ang sasakyang ito. Kailangan nating mag-isip ng paraan para huminto ang sasakyan. May pagkakataon tayo. Mag-ingat kayong dalawa. Howzy, protektahan mo ang sarili mo. Huwag mapatamba. Bakit hindi matapos-tapos itong espiritu na ito, Master? Walang silbi, walang silbi. Ito ang aking buto na sasakyan. Walang puwang para sa inyo. Sa wakas, kumilos na. HMPH. Naghahanap ng kamatayan. Guro. Sa wakas huminto na. Mas mabagal pa, gusto kong samuka. Guro. Huminto na ang sasakyan. Li Hao Jixing, bumaba ka na. Nako. Sa wakas, nakalabas na. Akala mo ba makakatakas ka sa pagbaba, dito? Ito ang inyong lugar ng pahingahan. Bakit hindi dumating ang kanyang maliit na demonyo? Ang tren ay nasa kanyang teritoryo. Hindi makaalis ang kanyang maliit na demonyo. Bakit ka nagmamalaki? Ngayon 3 kami laban sa isa. Sa inyo lang. Alam at gawa. Kaliwa ang pagharang. Nahanap ni Howzy ang tamang pagkakataon para umihi. Ayos. Punta. Maghanap ng kamatayan. Hindi ko inasahan. Nandito ako at naghihintay. Bayan ng purong dugo ng Yang. Pumunta. Imposible. Isang simpleng tao ay nakarating din sa 8 antas. Magpahinga ka na. Guro. Talagang natalo namin ang 8 antas. Sobrang nagmalaki siya. Hindi ko akalain na ang guro ay nasa 8 antas. Patay na ang masamang espiritu sa 8 antas. Ikaw na ang susunod sa hari ng mga espiritu. Ay, para sa susunod na laban sa hari ng mga espiritu, kailangan kong maghanda ng maaga.
Nagawa na. Purong yang nasining, 9 na antas. Guro. Tao ka pa rin ba? Malapit ka nang maging Diyos, di ba, Guro? Jixing, anong ibig mong sabihin? Ito ba ay hindi kayong kayamanan ng pamilya Siya? Biyaya ng angkan, Guro. Ito ay talagang aking regalo sa pag-aaral. Bukod dito, ngayon ay hindi katulad ng dati. Itong antas 7 bagay, ang asong baka, nasa aking kamay. Hindi ito magiging kasing epektibo sa iyong kamay. Alam ko ang iyong intensyon. Pero ito, walang pero dito, Guro. Malapit nang makalusot ang hari ng mga multo. Mas karapat dapat kang humawak nito kaysa sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Sige. Mayroon na ito, at dagdag pa dyan, ang aking purong yang immortal technique sa 9 na antas. Ang bagong naunawaan kong sining ng pagtitipon ng ginto, dapat ay kaya ko nang makagawa ng isang 9 na antas na tagapagpanatili. Ang hindi ko lang alam, Ginoo Chin. Kamusta na ang bagay na iyon? Kuya Tang. Nakuha na ba ang 10 po ng ginto na ipinagbilin mo sa akin? 10 kilong ginto. Guro. Bakit kailangan mo ng ganitong karaming ginto? Siyempre, para sa pagdapo ng ginto. Ika-9 na antas ng purong yang nakasanayan. Pagdapo ng ginto. Talaga namang antas 9 na bagay. Sobrang hindi ko pa narinig ito. Talagang hindi ka panipaniwala. Pumunta ako, Guro, talaga kang magaling. Dahil sa gintong baka na ito, maaari nating talunin ang hari ng mga multo. Sige, alam ko na. Guro, may sulat mula sa pamilya. Malapit nang sumabog si puno ng multo. Hindi na kayang kontrolin ng pamilya ko. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Umalis na tayo. Makipaglaban ng buong puso sa puno ng multo. Guro. Bakit ang paligid ang dilim at nakakatakot? Pakiramdam ko, nakakatakot talaga sa loob ko. Guro, ang yin ay kasing siksik ng materyal. Dumarating na sila. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Katawang labis na yin. Talagang perpektong sisidlan ito. Ha ha ha, Li Qingqing, ginugol mo ang buong pag-iisip mo, para dalhin kami dito, para lang sabihin ang mga walang kwentang bagay na ito, walang kwenta. Alam mo ba kung bakit kami nag-aalala, bakit kami galit na hindi makapasok sa siklo? Noong nakaraan, ako noon ay, tagapag-alaga ng lugar na ito. Dumating ang malakas na kalaban, pinaglaban ko hanggang sa huling sandali. Ngunit hindi ko inaasahan, na ang mga mangmang na tao, na aming pinaglaban hanggang kamatayan, ay nakakita na ang aming hukbo ay nasa disbentahe. Sa wakas, sariling kamay, ang naglibing sa amin dito. Ang puot na dulot ng pagtataksil. Ang nagsusustento sa amin hanggang ngayon, naaga ang iyong pinakasikreto. At sa ganitong paraan, maaari kong gamitin ito bilang pundasyon, upang gawing isang lugar ng multo. Ang buong paligid na ito. Naghahari na sa mundo. Ha ha ha. Hari, itong dalawang nakakaabala na insekto, ako na ang bahala. Hauzi, Lao Xia, sundin natin ang laban ng mga sundalo. Hari sa hari, ibinigay na sa inyo ang itim na balabal na demonyo. Nasa inyo na ito. Labanan na, huwag kang mag-alala, Guro. Subukan mo muna ang iyong lakas. Ha ha. Purong yang, 9 na antas. Hindi mo ito basta-basta maaalis. Proteksyon ng tunay na araw. Pal-ayas mo na ako. Li Hao, habang maaga pa, ihuhulog mo sa kanya ang ihi ng batang lalaki. Sabi ng Master, epektibo ang ihi ng batang lalaki laban sa masasamang espiritu, mapagpanggap na tao. Samantalahin mo ngayon, gamitin ang Pitchwood Sword para saktan siya, matapos ka na. Kayong mga huli, naiintindihan ang pakiramdam ng pagtataksil. Noong araw, yung mga tao, sila mismo ang naglibing ng lupa, ibinuhos tayo rito. Li Qingqing. Bagamat ang galit ay nakakalungkot. Ngunit ang pagbalik ng kabutihan sa sama, ay pagdudulot ng pinsala sa mga inosente, na kayang labanan ng aking galit sa loob ng 100 taon. Ayos.
Bagay na bagay ka bilang aking sisidlan. Mamatay ka. Ginto ng baka. Bayan. Ito ay isang antas siyam na bayan na bagay. Li Qingqing. Hindi ka na tao. Bakit ka pa nagmamatigas? Huwag nang mag-aksaya ng salita. Maging mabait at hayaan mo akong kunin ang katawan mo. Maaari kang mabuhay magpakailanman. HMPH. Aking buhay. Hindi kailanman pinapangasiwaan ng mga multo. Li Hao. Ibuhos mo ulit. Sige. Tanggapin mo ang kamatayan. Mamatay ka na. Ginoong Siya. Talagang nawasak natin siya. Huwag maging kampante. Ang guro ay may malaking papel. Ang mga mortal ay tiyak na mamamatay. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Sumali sa dakilang muling pagsilang. Walang masyadong usapan. Siyam na ulap ng purong araw. Tanggulan. Li Qingqing, bagamat malalim ang iyong galit. Ngunit gamit ang siyam na ulap ng purong araw na sining, ihahatid kita sa iyong muling pagsilang. Purong araw, tanggulan sa kasamaan, umalis na. Maestro. Maestro, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat at ayos lang. Maestro, uubos na rin ang ihi ko. Sinasabi mo ba na tayo ay pinakamagaling na koponan sa pagdakip ng multo? Sa mundo. Walang multo. Ang puso ng tao ay kusang nalilinis. Sana sa hinaharap, hindi na magkakaroon ng ganitong gabi, guro. Ito ang multo na perlas ni Yu. Gamitin mo ang siyensya ng Jiuyang upang pagsamahin ito sa mga espiritu ng demonyo ng hari, at ang kanyang mga espiritu, maaaring mapalaya sila, ng lubusan, si Li Qingqing, at ang apat na tagapagtanggol, ay ganap na nawasak. Ngayon, wala nang mga multo sa mundo. Mula ngayon, ang dapat pangalagaan, ay ang puso ng tao. HMM. Guro. Naging trending ang nangyari kahapon. Ngayon, kumakalat sa internet, ang mga kakaibang pangyayari sa Zhongyuan Festival. Ngunit walang nakakaalam, na kami ang, mga dakilang bayani na nigal iligtas sa mundo. Bayani. Sa pamamagitan ba ng pag-ihi? Anong masama sa pag-ihi? Ha ha ha. Ang ihi ay bahagi ng lakas. Ito ay kinilala ng guro. Guro. Matapos ang huling suntok kahapon, nahimatay ka ng ilang segundo. Mayroon bang kakaiba? Walang kakaiba. Kundi, napagod ang katawan. Nawala na ang demonyo. Walang demonyo sa mundo. Ito, ang pinakamahalaga. Kapatid na Tang, ako at si Xiaotong, upang ipakita ang aming pasasalamat sa iyo, ay naipagkaloob na, namin sa iyo. Ng ilang ari-arian, mula ngayon. Mag-focus ka na lang sa iyong pagsasanay, kapayapaan ng mga tao. Itong baso, ipinapaabot ko sa inyo, mabuti. Mula ngayon, maaari na tayong maglakbay sa buong mundo, guro. Dapat ka ring magbigay sa amin. May nakitang kasintahan na, dalhin mo na siya kasama. Anong hinahanap mo? Di ba meron na? Si Hihi, di ba? Oh. Haha. Miss Chin, nabuhos. Kapatid na Tang, bibigyan kita ng isa pang tasa. Hindi na kailangan. Guro. Bagamat nawala ang mga espiritu, ngunit nawawala ang balanse ng yin at yang. Hindi pa ganap na naayos. Sa hinaharap, maging maingat sa mga sitwasyon. Hay! Mga bagay sa hinaharap, pag-usapan na lang sa hinaharap. Ngayon, uminom. Guro. Bakit ka nakangiti? Wala naman akong iniisip. Sa hinaharap. Kakapanimula pa lang natin.